Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila po it's. Usapan natin, ayan mga kababayan yung nasa ating screen. Ayan po ang inilabas na noontime TV ratings based on Nielsen Philippines Noontime People Ratings. Ang date po niya na February 21 at February 22, 2024. So last week mga kababayan, halos nakasunod-sunod na tatlo ata itong It's Showtime na nag-number 1. At nanguna uli ang Itbulaga. Tapos bumalik uli sa number 1 na itong It's Showtime. At ito, dalawang araw pong magkasunod ay wagi po ang Itbulaga. Noong February 21, ang nakuha na Itbulaga ay 4.1% habang ang It's Showtime ay may 3.8%. At ang February 22, nakakuha po ang Itbulaga ng 4.2% sa 4.0 ng It's Showtime. So, konting-konti lang ang diferensya. So, konting difference lang at medyo dikit talagang laban pagdating dito sa dalawang noontime shows. Pero dito sa isa, dito sa tiyahan ng pinakamasaya, talaga namang wala na. Napang-iiwanan na mga kababayan. Kumbaga pinakain na ng alikabok, wala na. Hindi na nga ito pinag-usapan pagdating sa noontime shows, sa ratings, sa TV ratings. Kahit sa sa online views sa concurrent online viewership, wala po talagang wala nang pag-asa. Kaya magawa na lang sila ng sarili nilang ratings para lokohin nila yung kanilang sarili para masaya sila. So ito, basahin lang natin yung ilan sa mga comment ng ating mga kababayan. Marami pa rin talagang gusto ang It's Showtime. Meron din naman tayong mga kababayan nagsasabi, ito nga po, Itbulaga number 1 talaga. Yung segment nila Give Me 5, may mapupulot ka raw na aral dyan sa Give Me 5. Tapos ni-replyan siya, sabi nung nag-reply, oo, pang matanda po kasi. Sabi ni nanay, Itbulaga number 1 talaga yung segment nila Give Me 5, may mapupulot kang aral. Nireply na itong tulongges na to. Oo, pang matanda po kasi. Ito, meron na naman banat sa kanya. Assuming ka, para kang walang ina. Nagalit tuloy yung isa nating kababayan. sabi naman ng alam masama sa sinabi ko, matatanda naman talaga nanonood ng Itbulaga. Ano masama sa matanda? Ayun, sa totoo lang, kapag mag-reply ka dito sa sa mga comments, dapat siguraduhin mo na talagang tama yung comment mo Diba? Kasi kung nagkamali ka ng comment, yari ka agad. Tatadta rin ka ng mga komento, lalong-lalo na kapag kinontra mo, itong Itbulaga. Naku po, magtago ka na sa saya ng nanay mo dahil talagang susundan ka ng mga comment. Kahit magtago ka pa doon. Ganito ang ganito kainit ang labanan pagdating sa noontime show. At sabi na yung kababayan natin, merong naghihingalo. Alam niyo na kung sino yung naghihingalo dito sa tatlo. Yung naghihingalo, yung lagi pong kulelat. Yung kanilang rating, TV ratings, ay talaga namang kumbaga wala nang kapag-asa nga umangat pa. Kahit sa kanilang live concurrent viewers, wala na rin. So, dapat talaga to, magpahinga na lang. Consistent ang Itbulaga, yung mga segment pang matagalan na talagang inaantay ng mga viewers. Kaya po yung ilan sa mga komento ng ating mga kababayan. Ito pa, wag na sanang ipakita yung ratings ng Tanap Pinasara. Okay na yung sa Itbulaga at It's Showtime. Diba? Pwede naman, pwede tanggalin nyo na kasi wala naman ng pag-asa Lagi lang kulilat, sasama lang loob ng mga taga-suporta nila mga troll nila di ba? Huwag nyo na lang isama. Basta alam na namin yun. Alam na namin yun na kulilat talaga itong tahan ng pinakamasaya. Congratulations sa Lionheart TV. Mabilis nilabas ng TV rating. Saludo sa inyo. Nakakatawa yung tulongis noontime show nila Paolo. Contis. Palaging kulilat. Kaya pag tumaas ng konti ang rating sila, kung obligahin lang nila si Paolo Contis na magsustento sa mga inabandon niyang anak at kung ayaw pa rin ni Paolo Contis na magsustento, dapat tanggalin na nila yan sa show at dapat kasuhan ng abandonment of children at no sustain.
Mga kababayan, galit na galit kayo, no? Paulo Contis. Hindi ka ba naman magagalit, eh. Walang Diyo naman. Alam mo yung responsibilidad mo bilang ama, pero tinalikuran mo. Di ba? Grabe. Ang sakit-sakit nun, etong mga anak niya, nagpalit ng apelyido. Ayaw nang dalhin yung apelyido ni Paulo Contis. Di na tumaas ang ratings ng TP. O tahan ng pinakamasaya, stock na sa 2.8 hanggang 3%. Wala na talaga. Hindi na umaangat eh. Ang nangyayari, bumababa pa eh. At kung titignan ninyo mga kababayan, itong scoreboard as of February 22, 2024, nagsimula sila ng July 2023, ang Itbulaga ay nagkaroon na ng 187 wins. It's Showtime, merong 12 wins. Tanang pinakamasaya, 6 wins. Kulela talaga. At ayon sa mga taga-suporta ng It's Showtime, wala daw kasi si Vice Ganda, kaya bahagyang bumaba. Wala ba si Vice Ganda? Pero kahapon daw nandyan siya. Sinasabi mo bang si Vice Ganda ang bumubuhat sa Showtime? Opo. Hindi ko na binasa yung comment, pero sinagot ko na opo, kasi totoo naman eh. Si Vice Ganda lang ang dyan eh, nagdadala talaga dyan eh. Kaya lang problema, kahit bustos na yung joke, tuwan-tuwa pa rin yung mga kasama nila dyan. Na kung tutusin, alam naman nila yung responsibilidad nila bilang isang noontime show. Dapat di ba? Hindi ka basta-basta sasalita ng mga bagay na alam mong hindi angkop para sa mga bata. Di ba? So, alam po mga kababayan, congratulations po sa Itbulaga ng TVJ dyan sa TV5 at sa RPTV. So, 2 araw na po silang namamayagpag sa katanghalian at abangan natin. Kasi bumalik na si Vice Ganda kasi sabi nila kaya bumaba yung ratings kasi wala si Vice. Kaya nandiyan na si Vice. Tingnan natin kung tataas uli itong ratings ng It's Showtime. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.